Kahit si Bongbong Marcos pa ang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya kahit tanggalin niya akong pulis. Diba? Ba't ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko siya boss. Ang boss ko, yung nagpapasahod sa akin. Sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Diba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin. Ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Diba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagka wala siya sa serbisyo. Pagka wala siya sa pwesto niya. Alam mo yung tinatawag na... Ang pagkakaalam ko, siya po ay kinakasuhan na, no? So, ito po ang example ng isang DDS na puro lang salita ng salita pero hindi po nag-iisip, no? So, basahin po natin yung article dito sa News 5. Sinampahan ng Quezon City Police District QCPD ng kasong inciting to sedition si Patrolman Francis Steve Fontillas dahil sa paglabag sa Article 142 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act. Nagugat ito sa mga post ni Fontillas na isa ring vlogger sa social media na tutol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court. Taga-suporta siya ni Duterte. PNP, Philippine National Police Officers shall remain apolitical and non-partisan at all times, and we must refrain from posting unauthorized and biased contents in social media and other communication platforms. Saad ng QCPD sa Facebook ngayong Lunes, March 17. Bago pa siya kinasuhan na pag-alaman na siya'y absent without official leave or AWOL simula pa noong March 6. Yan. So, mga kaibigan, ito ay isang example. Ito ay isang example ng DDS na hindi nag-iisip. Tingnan mo mga kaibigan na, hindi daw siya susunod kay PBBM kasi presidente lang daw. Pero galit na galit siya. At mukhang tuta kasi susunod siya kay Duterte. Kahit alam niya na si Duterte ay tapos na ang termino. FYI, patrolman, si PBBM ay dapat mong sundin dahil siya ang inyong commander-in-chief. Alam mo ba yon? Ang presidente po, FYI, ang commander-in-chief ng buong Armed Forces of the Philippines. Pati na rin ang PNP. Kaya, alam mo, patrolman, siguro, dapat, bago ka nagpulis, dapat inalam mo muna, no? Kasi sabi mo, bakit mo susundin yung presidente? Presidente lang. Hello. Commander-in-chief niyo siya. At dapat niyong sundin, at dapat niyong igalang. Alam mo, kung ang kakatwiran mo ay hindi ka susunod dahil presidente lang siya, eh bakit ka sumusunod kay Duterte? Eh hindi na siya presidente. At isa pa ha, pulis ka, di ba? Dapat alam mo ang tama at mali. Ano ba ang ginawa ni Duterte? Bakit ba siya inaresto ng ICC? Di ba dapat ikaw yung nagpapatupad ng batas? Kasi pulis ka eh. Dapat alam mo kung saan ka lulugar. Di ba dapat alam mo rin na kapag may kasalanan, inaaresto at kinakasuhan at kapag napatunayan, kinukulong. Bingi ka ba? Bulag ka ba para hindi mo malaman na ang dating Pangulong Duterte ay nakapag-commit ng pagkakasala? Crime against humanity. 30,000 extrajudicial killings. Hindi mo ba alam yon? Or sadyang nagbubulag-bulagan ka at nagbibingi-bingihan sa katotohanan? Ang tapang mo pa? Grabe oh, tingnan ko kaya kung anong itsura mo kapag nasa korte ka na. No, tingnan ko kung anong itsura mo. Alam mo, sinayang mo lang yung karir mo eh. Sinayang mo lang yung buhay mo. Eto ha, masasabi ko sa'yo ha, si Duterte, patanda na yan. Tapos na siyang magpresidente. Nakapag-mayor na din siya, nakapag-fiskal. Ibig sabihin, marami na siyang naabot sa buhay.
Pero ikaw, ayan oh, nag-uumpisa ka pa lang. Hindi ka pa nga nagkaroon ng ranggo, di ba? Wala ka pang ranggo. Nag-uumpisa ka pa lang, pero ayan oh, pinapakita mo na yung pagiging yabang mo, pagiging angas mo. So, ano mangyari sa'yo ngayon? Tatambay ka? Tatambay ka na lang. Hindi ka na magtatrabaho. Malamang tatambay ka na lang. At magiging sakit ka ng lipunan. At magiging, baka mamaya, kamukat-mukat mo. Isa ka na sa problema ng lipunan. Baka mamaya, kamukat-mukat mo. Isa ka na sa hinahabol ng batas dahil sa kriminalidad. Diba? Kasi bata ka pa, wala ka pang ranggo, tapos pinapairal mo na kaagad yung yabang mo. Alam mo, ako sa'yo, dapat ang inidulo mo yung Pangulo natin. Kasi kung yung Pangulo natin ang inidulo mo, sigurado ko sa'yo, hindi ka mapapahamak. Kasi yung Pangulo natin, very humble. Napakabuting tao. Di ba? Kaso umidulo ka ba naman ng isang napakayabang, palamura, walang paggalang sa batas, hindi rumirespeto, kaya nahawa ka. Hindi ka rin marunong rumispeto sa Pangulo pa ng Pilipinas. At lumalabag ka rin sa batas, bagamat ikaw ay isang pulis, pero nilalabag mo ang batas. Kasi malinaw naman, di ba? Kung bakit si Duterte ay inaresto. Kasi 2017 pa lang may kaso na siya. At hindi nagpa-prosper ang kaso kasi nga siya ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi rin naman siya nakakasuhan dahil hindi nakikipag-cooperate ang mga kapulisan. Kaya na ito na lang ang tanging pag-asa ng mga biktima at ng mga pamilya ng mga biktima. Pero pinagkakait niyo pa sa kanila, patay na nga sila eh. Mabuti nga yung Duterte niyo, buhay. Mabuti nga yung Duterte niyo. Binigyan pa ng tamang proseso, ng due process. Pero yung 30,000 na EJK, wala ng due process. At kahit kailan, hindi na sila babalik. Pero yung Duterte niyo, yung Duterte mo, pwede mo yung dalawin sa dahig. Gusto mo dalawin mo siya doon at magpresenta ka na rin, tagapunas ng puwet niya. Diba? Tingnan ko lang kapag nakasuhan ka na talaga, tingnan ko lang kung magbabayad ba yan ng abogado mo at kung ipagtatanggol ka man lang ng mga Duterte, nasira ang buhay mo dahil sa kanila. Diba? Real talk.